In this video, may bagong update na naman tayo sa market. Kung nagulat tayo sa taripa tsunami nung Liberation Day, ngayon may bagong plot twist si President Donald Trump. 90-day pause para sa karamihan ng bansa, pero para sa China, binira ng 125%. Parang sinabing lahat pwedeng huminga, pero ang Beijing lalong hinigpitan ang seatbelt. At ang resulta noon, US stock market biglang umakyat ng halos 7% sa loob lang ng ilang minuto, habang si Bitcoin pumitek pabalik sa 83,000. Another roller coaster scenario, hindi lang sa crypto. So aalamin natin ang mga pangyayari na yan, at kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Nagsimula ang kaguluhan ng lumabas noong April 9 ang utos ni Trump na mag-impose ng 90-day pause sa tinatawag niyang reciprocal tariffs para sa lahat ng bansang hindi gumagante sa US. Ibig sabihin, kung hindi ka mag-counter tariff, bababa muna sa 10% ang buwis mo sa pagpasok ng goods sa Amerika. Pero ibang usapan kapag China. Inaasan ni Trump ang levy sa 125% bilang parusa sa kanilang retaliatory moves. Parang sinabuyan ng gasolina ang umiinit ng trade war, sabay sinindihan tapos biglang nag-stop. Kaya naguluhan ng lahat kung lalala ba o lalambot ang tensyon. Ang resulta tuloy, para tayong nanonood ng roller coaster na walang seatbelt. Ang S&P 500 umakyat ng halos 8% sa loob ng ilang oras, sabay bagsak ng VIX mula sa record-breaking 60 down to 37.5. Oo, mataas pa rin yan, pero ibig sabihin nag-shift ang market mula full-blown panic papunta sa controlled chaos. Kung stock market lang sana ang apektado, baka okay lang. Pero domino effect yan hanggang crypto. Sa loob lang ng isang oras matapos ang announcement, sumirit ang Bitcoin price ng 5%, bumalik sa 83,000 level na huli nating nakita noong April 6. Sa unang tingin, parang bullish na bullish. Pero sa likod ng spot rally, makikita nating may kaba pa rin ang derivatives market. Ang BTC Futures Premium na kapag lumampas na ng 5% ay sign na nagiging agresibo ang long positions. Umakyat sandali pero hindi nagtagal, para bang bumirit lang sandali ang makina tapos bumalik sa neutral. Ibig sabihin, nanonood pa rin ang mga pro traders, hinihintay kung tuloy-tuloy ba ang good vibes o flash in the pan lang. Hindi lang tariffs ang nagpapaikot ng kwento. Halos kasabay ng tariff pause, nilabas ng Federal Reserve ang minutes ng kanilang March 18-19 meeting. Doon lumutang ang salitang stagflation, mabagal ang growth pero mataas ang inflation. Kaya mahirap magdesisyon kung magbababa ba o magtataas ang interest rates. Noong April 8, halos 98% ang chance na ibababa ng Fed ang rate sa 4%. Tapos kinabukasan, bumagsak yan sa 70%. Siyempre, kapag mas malabo ang rate cuts, mas nag-iingat ang malalaking pondo at lumalaki ang pressure sa 10-year US Treasury yield. Sabi ng economist na si Peter Boockvar, kapag nagstay sa 4.40% ang yield, nangangahulugang mas mahal umutang ang gobyerno at natatakot ang mga foreign holders na baka bumaba ang halaga ng kanilang US Treasury stash. Kapag nagtuloy-tuloy yan, pwedeng humina ang dollar at gaya ng dati, pumapasok ang Bitcoin bilang insurance policy laban sa fiat drama. Balik tayo sa China. Ayon kay Arthur Hayes, dating CEO ng BitMEX, kapag sinagot ng Beijing ang 125% tariff sa pamamagitan ng pag-devalue ng yuan, posibleng makita nating bumuhos ulit ng Chinese capital sa crypto world, katulad ng nangyari noong 2013 at 2015. Remember, tuwing nababawasan ang value ng yuan, natural na naghahanap ng store of value ang mga may pera sa mainland China, at minsan si Bitcoin ang una nilang iniisip kasi borderless, censorship resistant at hindi kontrolado ng People's Bank of China. Kaya bawat balita tungkol sa posibleng currency tweak ng China ay parang free marketing para sa digital gold, at kahit hindi pa nangyayari, sapat nang mag-spark ng speculation rally. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin nag-all in ang mga whales? Tingnan natin ang options market. Noong umaga ng April 9, umakyat hanggang 12%. Ang 25% delta skew, senyales na mas mahal ang protective puts kesa calls. Ibig sabihin, mas takot ang trader sa downside. Pero kinagabihan, bumalik sa neutral 3% matapos ang tariff pause. Sa madaling salita, naglaho ang takot pero hindi pa rin sumisipa ang euphoric greed. Ganun din sa perpetual funding rates
na 0.9% ang 30-day average, pinakamataas sa 6 na linggo, pero pasok pa rin sa normal range. Kung tutuusin, mukhang retail traders pa lang ang nagkaka-confidence. Yung malalaking pondo parang nagmamasid pa rin, naghihintay ng malinaw na macro signal bago sumabak ng todo. Ngayon, lumipat naman tayo sa institutional angle. Habang umiinit ang tariff drama, napapansin ng mga TradeFi giants na pwedeng maging hedge o kaya alternative rail ang DeFi. Sabi ni David Schimmer ng Wave Digital Assets, sa tuwing lumalala ang economic uncertainty, lumalakas ang institutional interest sa digital assets bilang diversification. At kung nabubulabog ang traditional na banking corridors, isipin mo na lang kung paano naaapektuhan ang correspondent banking kapag sinimula na ng bawat bansa ang mga tariffs. Natural, nasisilip sila sa blockchain-based settlement na walang cross-border friction. Dagdag pa dyan, ayon kay Nicholas Roberts Huntley ng Concrete and Glow Finance, ang DeFi ay neutral, borderless at censorship resistant. Sa madaling salita, perfect staging ground para sa mga gustong umiwas sa geopolitical choke points. Kaya habang nag-swing ang price ni BTC at Ethereum, huwag nating isantabi ang mga infra token at layer 2 solution na pwedeng sumalo sa institutional volume pagdating ng araw. Mahalaga ring makita natin dito as crypto investors ay ang correlation matrix. Historically, kapag tumataas ang trade tensions, lumalakas ang correlation ng crypto sa equities, meaning nagiging high beta tech stock ang Bitcoin sa mata ng mainstream. Pero sa tuwing nagkakaroon ng major monetary policy shift, halimbawa biglang quantitative easing, bumabalik ang narrative na store of value ni BTC, kaya bumababa ang correlation. It means dynamic ang relasyon. At kung gusto nating kumita, kailangan din nating maging flexible sa ating mga thesis. Hindi yung one size fits all. Kung dati ang mantra ay digital gold, ngayon minsan nag-a-act siyang digital Nasdaq. Kaya mahalagang ma-identify kung anong phase ng macro cycle ang ginagalawan natin. Habang nagbabattle naman ng tariffs at yield curve, huwag natin kalimutang may human element, consumer sentiment. Kapag sumisipa ang inflation at nagiging mahal ang imported goods dahil sa tariffs, nag-i-struggle ang average household. Kapag lumakas ang pressure sa spending power, minsan napipilitan silang magbenta ng investment para pondohan ng daily expenses. Kaya pwede magkaroon ng forced selling sa equities at crypto. Sa kabilang banda, kung makakita ng government stimulus o tax breaks para ma-offset ang tariffs, pwedeng bumalik ang risk appetite. Kaya bantayan rin natin ang fiscal policy side, hindi lang monetary. Now, sa price action ni BTC, meron tayong mahabang bullish daily candle dito, another Trump effect. Pero kung titingnan natin, particularly itong trend na ito, sa mas mataas na time frame, this is just a typical retracement of Bitcoin. At kahit pa meron tayong bounce dito, there is a possibility of another rejection. Especially, hindi pa naman nare-resolve ang tariff and trade war. So yun kasi ang nagdidikta ng galaw ng market ngayon. Kaya dito sa channel, we are paying attention hindi lang sa technical, pati na sa fundamental. Para meron tayong proper understanding kung ano ang mga bagay na nakaka-impluensya sa price. Although, na-anticipate natin minsan yung price movement, mas nagkakaroon tayo ng magandang insight sa market kung alam natin ang nangyayari sa macro environment. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.